may tatanong na iba sa akin. Sister, purpose. Tanong ko lang po yun yan, mama. Ay, Hindi na dami pa rin. Ako na. Ikaw na tanong ko yan, mama. Yung sabi ko kanina ni Dr. Dan, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin sa pasimula, tapos luwal na yung Diyos. Eh, ano pong ebidensya natin dyan sa verse na yan, na iniluwal na siya doon. Subjective naman. Subjective. Ano yung ebidensya na niluwal siya na? Niluwal siya sa John 1:1 ha. Dyan. Parang pinityan dyan dito eh. Mabilis. Wala nang yung time English, mabilis na sa tanong na lang. Kanina pa nag-record o ngayon na nag-record? Kanina pa? Yan dapat bago na. Kasi subjective naman. Yung kanina, funny lang yun. Kasi ano na. Ang tanong mo, paano siya niluwal diyan sa John 1? Ano ebidensya? Total, ako na yung nagpapaliwanag. Gusto ko lang sabihin, Genesis 1:1, John 1:1, multiple application. Maraming paliwanag yan. Na tama. Okay? Sa isang talata, maraming pwede ipakita ng Diyos. So, hindi natin maubos lahat yan. Pag-usapan natin ng luwal. Was. Okay, past tense. Pag past tense, kung sinusulat ni Juan yan, si Kristo ay Nasa Diyos. Pakibukas si Sir Lene. Wala. Yung si Kristo ay pinanganak ni Maria. Ang pinag-uusapan lang diyan sa John 1:1, ano siya dati? Ano siya? Sister Ann, Ano siya dati? siya sa isalita dati. Siya sa pasimula ay verbo. Verbo na kasama sa Diyos. Verbo na. Yung word na yan dyan ay logos. Pag sinabi yung say logos, nandun na yun sa loob niya. Ibig sabihin, hindi siya lumabas. Ang tinatanong mo kasi nung Kay gan ang paano express application yan. ng Lawal. Yung application ng Lawal, yung past tense na was. Pero kung tinatanong ko naman sa kong paliwanag sa John 1:1, nung pasimula, verbo, yan ay panukala ng Diyos. Yan ay logos. Yan ay pahayan. Hindi pa yan hiwalay sa Diyos. Hindi pa yan bukod na Diyos. Hindi yan bukod na persona. Hindi pa siya talaga within as in lumabas dun sa Diyos. Hindi pa. Yung labas niya is John 1:14. Yun lang yung ano. Ngayon, yung maraming paliwanag sa John 1:14, hindi lang si Kristo pwedeng mundo. Pwedeng bride. No? Yung word vintage na bride. Per Magellan. Maliwanag na natin yung mga Tanong ko lang yung ano ba ang basihan ng hukom? Kung ang basihan natin ng hukom ay yung 1 Corinthians chapter 6, hindi yan biblical kasi ano lang yan, kumbaga sa Korinto lang yan. sa Korinto lang yan ay hindi pwede natin ituro yan sa panahon natin yan. Ang Korinto sa take note. Defensive. Punto defensive. Naintindihan yung defensive, may alitan. Iba pa yung offensive eh. Itong defensive, hindi lang yan sa Korinto. Sa Pinuno, nasaksiyan ko kay Pastor Villalon sa yan eh. Sa lahat ng churches nangyayari yan. Yung pinabasa sa Korinto 6, hindi lang taga-Korinto. Taga-Korinto lang ba makahakot sa akin? Tingin mo. Lahat, yung example ng Korinto, apply din sa lahat ng Kristiyano, kaya kinalat eh. Kaya kinalat yung ano yan. Sa defensive hukom, lahat ng churches meron yan. Lahat ng, unbeliever. Nag-aayos din ng unbeliever. Diba may barangay? Pero hindi siya offensive. Ibang offensive. By the way, Brother Mandela, anong batayan ng hukom? Mga iba-ibang talata, bigyan kita halimbawa. Baptism lang ba to? John 20:23. Remit? Sino magre-remit? Ituro ka ni Jackson ang magre-remit, manggagawa. Pero sa turo ni Brother Jackson, sa bautismo. Sa bautismo lang ba? James. 5:20. 19 pala. Tao. Nakapagtakip ng kasalanan, nakaligtas. Ang term dito, nakaligtas yung tao. Nakaligtas ka. At tatakpan mo maraming kasalanan. Hawig ba yan sa remit nito? Ay hindi, kasi ito kaligtasan. Acts 2:38. Ito, buhay-buhay. Ito na nga yung hukom eh. Of course, defensive din yan. Parang defensive din yan. Hawig din sa defensive yan. Ito kahit walang alitan. Ito, intervention to, intervention, part 20. 519 yata yan. 519. Intervention yan. Malawak ang hukom kasi akala mo na sa hukom. Itong 6,
Akala mo may alitan. Lahat ng churches, duda ko kung yan lang ang papi sabihin. Lahat ng churches gumagamit yan eh. Santiago 5:19, pati Isbigyan. 5:19? Marami yan, malawak ko. Kahit may alitan, kahit walang kaalit. Intervention din eh. Nilapit, yung hukom nag-intervene dun sa tao. Oh, may offensive dito. Ito. I-define natin ng offensive. Ang definition natin ng offensive, yung tao, tingin niya walang problema. Ikaw lang nakakakita. Diyan gagamit magka-propeta sa church. Hindi supernatural na propeta. Binigyan ka ng vision. Yung tinatakbo niya kapahamakan. Hindi lang niya alam. Sa definition natin offensive, sa tingin kasi ng tao okay lang. Kunwari, yung traditional ministry natin, walang tanong-gulong, walang pabasa, walang kain bakanteng oras, ordinary school, no? Malaya yung bata. Sa tingin ng ordinaryong mata, pag wala pang nangyayaring masama, okay pa. Pero, pag inunahan natin, hindi pa yan nangyayari, sinabi natin in advance. Tapos, nagganap to. Offensive yan. Ano yung nandito sa Santiago 5? Natakpan ng maraming kasalanan. Actually, may kasalanan na hindi niya na napapansin. Ang kasalanan niyan, mababaw pa. Kasi hindi pa malala ang nakikita nangyari. Kunwari, sabi ng nanay, "Uy, sabi ng anak ko, gusto na niya mag-aaral. Huwag mo muna ibalik, may fraternity doon." Paano natin ipapasok yung offensive sa pagtatakip ng kasalanan? Ito kasi ganito eh. Ang ordinary kaisipan ng Santiago 5, malalang kasalanan na. Actually, pwede mo pahabulin yun. Mahirap-hirap nga lang. Pero itong Santiago 5, basta ang definition na nandito papunta siya sa malalang kasalanan. Di ba? Cover, multitude of sins. Marami. Ibig sabihin, hindi pa siya marami sa umpisa. May maliit lang siya ng kasalanan o isa. Dito marami na. Ibig sabihin, yung cover a multitude of sins, merong kang hahabulin na maiwasan, prevention. Of course, yung iba, nangyari na, cure na yun. Parang may hirap din sa atin yun eh. Pero yung prevention, yan ang pinakamaganda kasi yan yung gift ng vision sa church. Ito yung klaseng vision na hindi mga Pentecostal na supernatural kung ano. Ito nakakatulong sa buhay ng tao kasi papunta yan doon, maunahan mo, matrain mo, then naiwas. Technically, siguro dito may maraming nangyari na naiwas. Kunwari, ano kaya nangyari kung hindi sila na-train? Ano kaya nangyari kung nag-ordinary school? Siguro mas malala, yung Diyos lang, logos ng Diyos nakakala. Pero minsan, kaya mo makita yan. Pwede ipakita ng Diyos yan. Ganyan pala nangyari sa anak ko pag hindi ako nakapagsimula na maaga. Birthday. Hindi nga magkiraw talata na. Sige. Sabi mo kanina, sa logos, natulak gusto. Ngayon papasahin na. Sabi sa Kawikaan chapter 8, verse 24, "Inari ako ng Panginoon na pasimula ng kanyang mga lakas bago pinasimulan." Sa 24, ako'y nahilabas na wala pang mga kalaliman ng wala pang mga bubal sa sagan ng tubig. Sa 26, at bago ang mga buto ay nalagay, bago ang mga purulay, ako nahilabas. 26, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa niyang mga paraman, niyang pasimulaman ay alabog na sa lisod. Diretso na tayo kasi. Diretso. 30, nasa sising nga niya ako. Naggaya ng matalinong maggagawa at ako'y kanyang ligaya sa araw-araw na nagkagalak na lagi sa harapan niya. Kung siya ay nasa logos pala, pero bakit sinasabi niya? Nagkagalak. Diba? Tanya, ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagkagalak na lagi sa harapan niya. Ibig sabihin, hindi siya nasa logos, nag-exist na pala siya doon. Okay. Brother Freddy, have you studied this device or literary device? Figure speech. Ako wala na pinta.
Mas pakibasa. Lahat sabay-sabay. Tapon mo lang. So, aware ka na dyan no, sa figure of Pahati mo kay speech. sister ang sa taas para dumi. Hindi pa, no? Bakit Okay. sa taas? I-share ko lang, medyo grammar to. Pahati mo. So, pagkatapos ko i-share, check nyo. Mas Check sa taas, nyo sa grammar. pahati. Check nyo sa internet, check nyo sa school. Sa mga libro ng mga bata. The way, the writing, English writing, meron tayong tinatawag na personification. Maraming figure of speech, hindi lang personification. Merong hyperbole, merong metonymy, etc. Ang personification ganito. Ito lang metaphor o part of speech. Pwede tawagin metaphor kasi hindi ko sanay tawagin kung ano yun. Basta ito yung definition niya. Ito yung ibig sabihin niya. Hindi siya buhay. Pero pwede mo pagsalitaan na parang may buhay. Yan ang personification. Kanya? It's a literary device. It's a way of writing na kung saan emphasizing something. Hyperbole, ganyan. Bigyan kita halimbawa, earth, hear the word of the Lord. Ano yung earth? Lupa. Literal bang earth? Hindi. Ang tinutukoy yung mga tao nasa lupa. Basketball. Sabihin nyo nga sa kanya. He has a deep bench. The bench is ubus na. Hindi literal bench ang lalaro ng basketball. May sikat at takulun. It's yung nakaupo sa bench. Sa Bible, 3,000 souls. Those are figure speech. Let's talk about personification. Do we have proof dito sa Proverbs 8 na this is a personification of wisdom? Personification of wisdom. The proof is all the previous verses. Bago mag... Alam niyo, si Elisoriano nag-concentrate lang sa 22. Hindi siya nagsimula sa verse 1. Pero hindi lang yung chapter 8. Kahit chapter 7, chapter 6, chapter 4, 5, 4, 6. Meron. Right pababa, meron. Ibig sabihin, ang wisdom sa Proverbs, personified. You have to read almost the full Proverbs. You will read the word wisdom. Yung wisdom, mababasa mo para siyang may buhay. Masyadong mahaba yung para basahin eh. Si-shortcut ko lang. Itong wisdom, binigyan ng pronoun she. Siyempre sa Tagalog, hindi mo na mababasa yung she. Diba? Ngayon, bukod sa pronoun na she, ang kwento, personification to, sabi dito sa wisdom, nandun siya sa pintuan, katabi niya yung hari. Ako, ginagayad niya yung mga hari. Ito pa. Pag ikaw lumalabas, nandun siya sa lansangan. Tuktok siya ng bulbok. Saan sa inyo? Yan, nasa lahat ng pintuan siya. Ayoko na. Doon mo makikita personification. Sabi sinabi, may kasama pa raw siya, Prudence. Ayaw mo. Nabubuhay siya katabi niya, Prudence. Pero si Prudence, kung magsalita, parang tao rin. So, bukod sa chapter 8, at last ka pa ng ibang chapter,